Saan ba dadalhin yung matitipid natin? Kasi ang dami na pong pera, no? Ang dami na pong budget na kinuha po mula sa iba't ibang na hindi pa po na-account kung saan napunta. At lahat po to, kung lahat ng pagtitipid na to, dadalhin na naman natin dito po sa walang katapusang ayuda, o kaya naman mapupunta lang po dito sa flood control project na karamihan po dyan, sabi nga ng mga pag-aaral, hanggang 40% ay naibubulsa lang. Wala pong kwentang pagtitipid yan. Tandaan po natin, yung mga tatanggalin pong tao sa gobyerno, mawawalan po ng hanap buhay yan. Huwagin ang mga ahensyang may magkakaparihong tungkulin at ipaubaya sa pribadong sektor o lokal na pamahalaan ang mga serbisyong hindi nasaklaw ng pambansang gobyerno. Hindi kasama rito ang mga guro, kawal at unipormadong personel. Bagaman, maaring mawala ng trabaho ang ilang kawani ng gobyerno. Makakatanggap na naman sila ng benepisyo sa pagre-retiro at separation incentives. Ayon sa Department of Budget and Management, magdudulot ito ng bilyong pisong matitipid na maaaring ilaan sa mas mahalagang proyekto gaya ng infrastruktura, kalusugan at agrikultura. Binuo rin ang Committee on Optimizing the Executive Branch para magrekomenda kung alin ang mga ahensya ang dapat i-reorganisa. Magkakaroon ng Oversight Committee mula sa Kongreso para bantayan ang implementasyon ng batas. Sikasalukuyan, mahigit 2 milyong permanenteng posisyon sa gobyerno, ngunit mahigit 168,000 ang bakante. Inaasahang aayusin ng right-sizing program ang istruktura ng mga ahensya upang paigtingin ang serbisyo publiko at mapabuti ang paggamit ng pondo ng bayan. Ang tanong, mga kapartner, sang-ayon ba kayo sa pagpapatupad ng Government Optimization Act na maaaring magresulta sa pagtanggal ng ilang empleyado sa gobyerno kapalit ng mas epesyenteng serbisyo kuno at pagtitipid sa pondo ng bayan kuno? Bakit o bakit hindi? Partner ba dong? Alam mo, partner, yung doon ako magre-react sa pagtitipid, no? Sa pagtitipid ba, totoo tayong nakakatipid? Saan ba dadalhin yung matitipid natin? Kasi ang dami na pong pera, no? Ang dami na pong budget na kinuha po mula sa iba't ibang na hindi pa po na-account kung saan napunta. At lahat po to, kung lahat ng pagtitipid na to, dadalhin na naman natin dito po sa walang katapusang ayuda, o kaya naman mapupunta lang po dito sa flood control project na karamihan po dyan, sabi nga ng mga pag-aaral, hanggang 40% ay naibubulsa lang. Wala pong kwentang pagtitipid yan. Tandaan po natin, yung mga tatanggalin pong tao sa gobyerno, mawawalan po ng hanap buhay yan. May dati ng hanap buhay, ngayon magiging problema na naman po sila saan po sila kukuha ng kabuhayan. Kaya po nasasabi na walang ginagawa yung mga yan kasi nga walang proyekto. Kung may proyekto po, marami pong proyekto yung pamahalaan, eto pong mga tauhan na to, pwedeng mapakilos dyan. Hindi yan usapin, partner, kaya naging tauhan yan, mga partner. Meron talaga silang tungkulin, hindi ka naman magiging government employee na wala ka lang. Di ba? Halimbawa, teacher. Alam mo may trabaho ka, magturo. Ganon din po lahat ng empleyado ng gobyerno. Kaya po create yan para po hindi balang araw tanggalin lang at makatipid. Kaya create yung isang posisyon, mayroon siyang papel, partner. Kung hindi po nagtatrabaho, may problema yung gobyerno natin kasi marami palang mga manggagawa ng pamahalaan ang hindi nagtatrabaho. Malamang yan dahil walang proyekto, partner. Partner, BMR, na ba sa tulog ka na tong. Kaya partner, Hindi, BMR. diretso sa akin. Wait, Oo. ito. Alam niyo mga partner, natuwa ko dito. Kung bakit dito, tiyak may masisibak dito. Bakit kanyo partner? At sino yung masisibak? Masisibak dito sa dekada 80-80. Pansin niyo mga partner ha, nilagdaan na ni BBM yung isang batas na magtatanggal dito sa mga magkakapare-parehas ang trabaho.
mga partner, ginugil ko po ang trabaho ni Gadon. Ang trabaho po ni Gadon ay poverty, ano siya, di ba? Poverty alleviation. Alleviation. Oo. Nako, nang ginugil ko po mga partner, ito po ang lumabas. Ginugil ko rin po ang Department DSWD. Ang DSWD ayon dito, Department of Social Welfare and Development in the Philippines is responsible for developing and implementing social welfare and development programs and service duties including formulating facilities, providing technical assistance to the intermediaries, blah blah blah. Napakarami po dito mga partner. Alam nyo, ang isa sa nakita ko rito, yung katulad na trabaho ni Gadon ay trabaho rin ito ng DSWD. Yes. Oo. Kung makikita mo lahat, walang trabaho doon si Gadon na hindi pasok dito sa DSWD, at itong DSWD na to, napakarami nitong ginagawa, ha? At kasakop yung ginagawa ni Gadon. Ang matindi dito, mga partner, bakit hindi ito unahin ni PBBM? Dahil ito naman ang kanyang purpose, di ba? Ito yung kanyang sinabi nito tungkol sa batas na to, na para makapagtipid, para mabawasan yung mga sumasahod sa gobyerno ng wala naman talagang di ba? Nagpare-parehas lang ang trabaho. So ito na kagad, si Gadon na kagad ang unahin niya. Kung hindi niya ito mauuna, si Gadon matatanggal dito, useless yung kanyang batas na yan. Which is, kung magagawa niya ito, makakatulong ito, unahin niya muna si Gadon, at katulad ni Gadon na may mga katukatulad pa rin po. Kasi itong DSWD, napakalawak pala ng sakop nito mga partner. Ang dami pa, no? Yung tungkol nga dyan sa social welfare, yung pamimigay ng ayuda, sa kanila pala yan. Yung pagano sa mga tawag nito, sa kuna, sa kanila rin yan. O, di ba? Di ba sa tawag nito, sa mga metropolitan, sa MMDA, may nagkakapuro-parehas dito mga partner kung titingnan natin. So, itong mga ito, may mga kanya-kanyang assistant secretary, secretaries, undersecretary, maraming mga sweldo ang nasasayang at napupunta lang sa wala. At matindi, may mga pondo ito, lahat ng mga ito. So ngayon, kung gusto mo talaga, seryoso ka talaga BBM na magtipid, at seryoso ka talaga na magkaroon po ng maganda pong resulta ang iyong pamamalaan, unahin mo si itong Gadon. mga tao. Oo, unahin mo ito si Gadon. Oo. Yun mga partner. Partner KPL, sangayon ka ba dito sa right sizing? Sang-ayon ako dyan mga partner, no? Pero ang nakakapagtaka lang partner, at bigla ako napatanong, bakit ngayon lang yan naisipan ni Mr. President Bongbong Marcos, mga partner, na mag-aapat na taon na siya, no? 4 na taon na ba o mag-aapat na taon pa lang? So sabihin na natin 3 taon, partner. Ngayon na lang naisipan yan, ngayon na lang nahalata na napakarami dyan sa mga ahensya ng gobyerno na yan na redundant, partner, pare-parehas ang trabaho. Katulad nga ng sinabi ni partner BMR, yang kay Papa Gadon, na wala naman tayo nakikitang ginagawa na, kundi ang gumagawa pa rin ng trabaho niya, walang iba, kundi ang DSWD pa rin. No? O, bakit ngayon na lang ito ginawa? Dapat noon pa. Ngayon lang ba siya nagising, partner? Yun lang ang tanong ko. Parang ang lumalabas kasi dito, partner, baka meron na naman silang pag-iinitan at gustong tanggalin, kaya pinasa nila yung batas, at yung masasagasaan, wala nang reklamo kasi batas na ito. Pero sana isipin din ni Bongbong Marcos na yung mga mawawalan ng trabaho, saan nila ilalagay? Kasi may mga pamilya din yun po, may mga anak. Sana ang tatamaan dito, yung kanyang mga kawani, yung kanyang mga ginagawang ahensya na mga walang kwenta. Huwag naman sana tamaan yung mga nagtatrabaho talaga para sa bayan, nagsiservisyo. Kasi ang punto dito, magtitipid. Hindi sana yung kanilang mga pork barrel dyan sa kongreso, bawasan nila. At yung travel nila ni Bongbong at ni Lisa, bawasan nila. At yung bulaklak, huwag na silang maglagay ng bulaklak sa aeroplano, partner Badong. Alam mo partner, totoo yan, no? Baka naman kasi yung maliliit, yung talagang pumapasok ng 8 oras, yung talagang nagbibigay ng totoong serbisyo ang tanggalin. Kasi mas marami sila eh. Ang tanggalin ninyo yung mga ASIC, yung mga USIC na pare-pareho na ang trabaho. Yung mga advisor katulad ni Papa Gadon, advisor lang sila eh.
Yung mga Oo. advisor na wala naman, ang dami pong advisor, partner. Ang tataas ng sweldo ng mga advisor. Kung wala na advice yung mga yan, para patinuin yung gobyerno, kung advisor ka ng poverty at hindi pa rin bumababa yung poverty level, eh wala kang karapatang maging advisor pa, partner. Correct ka dyan, partner. Ayan. Bago riyan, partner, ipa-plus lang po natin itong mga, marami kasi nagtatanong ng mga kapartner, kasi ina-announce ni Bongbong Marcos, ano ba yung sa DOH hospital daw, ay libre, wala daw babayaran ni piso. Narito ang listahan ng mga DOH hospitals na handang tumulong di umano sa mga pasyente matapos ideklara ng UPPGH na puno na ang kanilang emergency room. Wala na, tinataboy na ng UPPGH yung mga mga pasyente. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., mahigpit na ipinatutupad ang zero balance billing upang matiyak na walang babayaran ang mga pasyenteng naka-admit sa basic accommodation. So nariyan po sa inyong mga screen, sa mga naghahanap ng DOH hospital, dahil nga maraming nagtanong, saan kayang DOH hospital na yan? Iyan lang pala yung mga listahan na yan. Screenshot po ninyo mga kapartner. Partner Badong, may komento ka ba dito? Alam mo, partner, ko konti lang pala, no? Kung ipagmalaki sa zona, parang lahat ng ospital, pwede ka ng libre. Kaya nga Pero sa Oo. aktualan, partner, napaka-konti pala. At tinitignan ko, no? Pag ikaw kasi, partner, ay emergency, hindi ka naman mamimili ng ospital. Karaniwan po Correct. na emergency, pupunta ka na ron sa pinakamalapit na ospital. partner. Hospital. Kaya, as usual, napapack-check din po ng totoong kalagayan, no? Napapack-check talaga yung mga pinapangako sa zona, partner. Partner BMR. Yun, no. Tungkol naman dyan sa ospital na yan, may mga napapanood tayong mga videos, no, mga AI lang naman, pero alam nyo, minsan nagiging katatawanan na lang ito si BBM dahil pag i-check mo yan talaga, ang realidad hindi nagkakatotoo. Nagsalita siya sa sa kanyang zona, akala mo buong Pilipinas, yung pala hindi naman. Ang realidad talaga bumabalandra pabalik sa kanya na hindi ito tama, hindi tama ang mga binibitawan mo. Kumbaga, itong si BBM parang makapagsuna na lang, makapagsabi na lang nang wala talagang kalaman-laman at aktualan na hindi talaga umuubra ang kanyang mga sinasabi. Kaya tayong mga Pilipino ang hirap na hirap dito sa kanyang mga ginagawa. Talagang wala itong ating presidente, hindi na tayo makakaasa kasi nga dapat sa loob ng tatlong beses na ba siya nagsusuna o apat na beses na? Apat na beses na siya nagsusuna. Dapat itong Sana wala ng panglima. Sana wala ng panglima. Kasi di ba mga kaubayan, sa umpisa parang nagtatanim ka muna. Itong panahon na to ngayon, apat na, dapat siguro harvest na ito ngayon . Harvest na ito ngayon, Correct. sana ganito na ang niya. Kaso, yun ang problema, wala tayong naaani, kundi ang naaani lang ng ating taong bayan, sama ng loob. Yun lang. Partner, KPL, mga mabilisang komento kasi may utang tayo sa mga subscribers natin. Hindi natin nababasa yung kanilang komento. Bigyan natin sila ng mahabang oras. Ngayon, magbabasa tayo sa kanilang mga comment section. Pero may tanong muna tayo. Sige, partner. KPL, Okay. dagdag ka dito, KPL. Partner, pasalamatan ko muna itong panghanap buhay natin, si Alice97. Maraming salamat po, madam. Partner, hindi naman ako magbibigay masyado ng mahabang komento tungkol dyan sa mga DOH hospital na yan. Partner, ang tanong ko lang dito sa gobyerno, mismo sa ating Pangulong Marcos, kung ito bang mga hospital na ito, hindi ba ito puno? Kasi ang reklamo ng PGH puno na. Kaya Puno na. dito sa mga hospital na ito, maaari silang magpa-admit kung sakasakaling meron ba silang sakit. Ngayon, baka naman pagdating dyan ng ating mga kababayan sa mga hospital na itinuturo na yan, itanggihan din sila kasi sabihin puno na rin. Saan tatakbo yung ating mga kababayan? Ang tanong, wala bang plano ang ating gobyerno na magtayo ulit ng panibagong infrastruktura ng mga ospital? Yan, partner. Di ba? Tama ka Partner, dyan, hindi ka partner. siguro, partner, sasagutin ko lang.
Di ka siguro nakikinig kay BBM tsaka kay Auntie Claire. Panay Ano? po ngayon, ha? Marami pong plano. Ang problema, meron ba may tatayo kasi panay ano na sila groundbreaking. Butas-butas na ang partner sa dami ng groundbreaking. Well, partner, ito, bigyan natin ng panahon itong mga Partner, subscribers natin. Partner Bisdak, dudugtong ko lang ako kay partner Badong. Sige. Di ba panay plano ito si BBM? Dapat para kay BBM, hindi presidente, dapat engineer eh. Kasi panay plano lang ng plano. Correct. Mahilig sa drawing. Okay, partner, bigyan po natin ng panahon itong mga subscribers natin. Hanggang alas 3 lang po tayo. Ngayon kasi alas 3 mag-uumpisa na po ang botohan. Ito po ang tanong namin. Magkomento po kayo. Babasahin po namin. Ito po ang katanungan. Ano po ang inyong inaasahan sa mga senador ngayong alas 3? Ibabasura na ba nila ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara? Tatalima ba sila at manindigan sa kautusan ng katastaasan, kagalang-galangang hukom ng Republika ng Pilipinas? Partner Bimar, kung may mabasa kayo dyan, basa na po tayo. Mga comments So, section. sabi dito ni Brindo Finisa, tanong lang po, hindi pa ba nakulong si convicted Castro? Ayan. Kukuminto pa ko po. muna ito, partner, ha? Hindi pa po kasi dito sa atin, yung mga hindi napapatunayan na walang sala, yung po ang nakakulong. Si Tatay Digong po, hindi pa po napapatunayan, naroon na po nakakulong na po sa the Netherlands. Pero yung mga convicted, layang-laya po, nagrarally pa. Yan. Yan. Partner, sabi ni Mary Jane Castillo. Partner, may komento ako doon. Wait lang, partner. Okay lang ba? Okay, sige. Ito nga yung problema, itong mga nagyayabang-yabangan ngayon na mga wansambayanan na ito, na mga dating mga maestrado, dating mga hukom, ito nga ang sinatanong ko sa inyo. Ito, totoong may kaso ito. Kung talagang may malasakit kayo sa sambayanan ng Pilipino, ang kaso ni Castro, kaya siya na-convict, dahil isinapanganib niya ang kaligtasan ng mga minor de edad na mga kabataan. Doon ba sa mga minor de edad na kabataan na yun, kayong mga hukom, kayong mga huwis ngayon na dito, nakikisawsaw dito sa political na pag-uusap, wala ba kayong pakialam doon sa mga biktima ni Castro? Yun ang tanong mo sa inyo, kayong mga nakikisawsaw ngayon na may alam sa batas.